Smugglers, di din kinaya ang labang EJ Power vs Sweet Room. J Black di pala umiyak sa sinabi ni EJ Power. At minor controversy ni Balakid, totoo nga ba? Alamin natin ang mga yan, so tara. Trending na nga ang labang EJ Power vs Sweet Room. May 2 million views na nga ang laban na ito. Dahil sa parehong kupal sa battle ang dalawa, inabangan talaga ito ng mga battle fans. Mapapailing ka na lang talaga sa mga linya nila. Kahit nga ang mga battle MCs makikita ang reaksyon na tila hindi nila kinakaya yung mga naririnig nila. Isa na nga si Smugglers na napataas ang kilay sa laban na ito. Napapost pa ito na hindi niya daw alam ang reaction niya sa nasabing battle. Balikan natin ng bagya ang masasakit na linya na binitawan ng dalawa. Sa kupalan gusto mo mahusay ka? Puta ang lala nun. Pero ang totoo, good guy ka? Tangina, sama nun! Kaya di ako sasang-ayon, yung angas mo ngayon ay fucking doubt! Gago, wala akong respeto sa rapper na isa lang ang body count! Alam nyo ba kung ba't sa ahon pinabalik na naman ako mga pre? Wala si Looney mamamatay na kasi. Repin niya pa, ingay likha. Nag-iingay pagkat di niya alam kung sino sa kanya ang lumikha. Kaya nga masasabi ko, fuck you sa mga magulang nitong tunay. Wala kayo kay Kobe Bryant, sinama niya yung anak niya hanggang kabilang buhay. Ubus na ba yung mga tunay? Bilang na lamang sa daliri, tandaan nyo tong bagong moto ng flip-top, kupal lamang ang mananatili. Labang aktivista at sundalo, titiyaking walang magandang sasabihin yung bibig ko na pasmado. Kung tingin mo sagad at lumalampas na ang iyong pagiging barumbado, kung bunganga mo ay walang preno, pues ako'y bangin, ikaw sitado. Sa pitin delikado, walang dadating ditong milagro. Kamalasan ng hatid pagpangalan natin ay dinikit mo na masyado. Sa battle rap meron akong sumpa at ito'y dadamhin niya sigurado. Mamamatay kapag tapos lumaban sa akin parang Lil Jan at Romano. Pinag-aagawan daw siya? God damn! Pinag-aagawan siya ng mga tatay kasi yung nanay niya ginangbang! Ayun para sa lahat! Ulul, hindi ako titigil mangupal hanggat hindi ako kinakarma! Daw sila natagpuan. Doon sila nakasabit ng matagal. Nakalawit pa daw yung dila. Alam mo nang aasar. Sa kabilang balita naman, trending na naman nga si J Black dahil nagbigay ito ng reaksyon sa sinabi sa kanya ni EJ Power na siya daw ang pinakamahina sa batch nila. Dahil saktong hurado si J Black sa nasabing battle. Kaya akala ng marami na yung sinabi niya ay patungkol yun sa pagtira sa kanya ni EJ. Kaya paano tatagusto? Tinalo nga to ni Manda, di umubra pagkamalalim. Tinalo din ni Rafian, di tumalab, yabang at hangin. Tinalo ni Prince Rhyme, ni K-Ram, ano pang pag-uusapan natin kung tinalo ka din ni J Black, yung pinakamahina sa batch namin? Pero congrats sa inyong dalawang lalakas nyo. EJ, sinabi mo ha. Pero ayon nga mismo kay J Black, hindi daw yun para dun. Para daw yun sa hindi pag-shoutout ni EJ Power sa clothing line niya. Trending na naman tayo mga pre. Grabe ah. Kikita ko na naman yung mga pangalan ko sa mga mga hip-hop page ah. Ay, may mga nagko-comment sa akin, iyakin daw ako. Akala siguro nila pre, yung ibig sabihin ko dun sa sinabi kong EJ, sinabi mo ha. Akala nila sagot ko yun sa tawag dito. Sagot ko yun dun sa pagdamay sa akin ni EJ, pero hindi.
May sinabi kasi si EJ sa akin, sabi niya, pagtapos ng battle niya, shoutout niya yung Dark Horse. Tapos, pansin ko hindi niya na shoutout eh. Siguro dahil sa ano din, sa moment din, sobrang ganda din kasi ng laban nila eh. Sobrang nadala siya, 'di ba? Ang ganda ng laban, kaya nakalimutan niya. Yun kasi yun mga pre. Lagi niyo akong inuusgahan eh. Binoto ko nga si EJ, 'di ba? Wala sa akin yung mga call out na yan, 'di ba? At sa uling balita, isa nga sa kinagulat ng mga fans sa linya ni Bitrom at EJ Power ay yung linya nila patungkol kay Balakid, na sumaktong meron silang linya para doon na tumira daw ng minor si Balakid. Dinamay ko na anak niya! Nilagay ko sa panganib! Talagang tumira ng bata! Parang si Balakid! Tell me what you fight for. Paano pa kami maniniwala sa pinaglalaban mo ng hardcore? Kung yung inspirasyon mo sa pagrarally na si Balakid, kumakantot na lang ng minor. Inalam nga natin kung totoo ba ito. At ayon nga sa paghimay ni Nico David, isang kilalang content creator about sa mga issue, maaaring totoo daw yun. Dahil nagtutugma-tugma daw ang lahat ng mga pangyayari sa nakaraan. Noon pa man may issue ng ganito si Balakid. Madalas ding maanggulo ito sa kanya sa battle. Lalo pang napataas ng tsansa na totoo ang issue na ito nang gumawa si Calix ng diss track kay Balakid. Dahil kung meron daw totoong nakakilala kay Balakid, walang iba daw kundi si Calix. Tangina, minor de edad pa daw yung bebot. Pero pilit pinaguhubad ditong ingot na napapalanan yung pagiging pedophile. Anong nangyari? Walang nangyari kahit pedophile. Pero hindi lang basta chismis to. Pero wag kang magribat sa akin. Doon ka magribat sa misis mo. Nagpunta. This is 2019 naman to. Si Poison 13 yung nagsabi. Nakikita nyo ba yung pattern mga lods? Again, I am anchoring my arguments for today or the thesis nitong ating kwento na to doon sa sinabi ni Calix, okay? Pero again, may presumption of innocence pa rin yung si Balakid. Huwag niyong paniwalaan lahat to on face value kasi hindi natin alam yung detalye as a form of disclaimer. Pero it doesn't end there eh. 2019, may accusation nung 2015, nung 2019, 2018, tapos eto naman ngayon 2026. So, actually, kay Calix nga kailan ba lumabas yun? I think, tong Idol song niya, di ba? Lumabas to nung 2025 ba? Tama yan, no? February 2025. Just after, 1 year after the breakup nila as friends, di ba? So, punto rito, si Balakid, kagaya ng marami sa atin, ay tao lang din. At nagkakamali din siya. Ang problema lang, sa internet kasi walang off button dyan, lalong-lalo na kung isa ka sa mga sikat na battle rapper dito sa Pilipinas. So kayo ba mga quiz, ano masasabi nyo sa minor controversy ni Balakid? Tingin nyo, totoo ba ito?